Rest in peace, R.I.P. Nakikita natin yan sa mga libingan. So bahagi yun, yung ebanghelyo natin ay nagpapaanyaya sa atin ng kapayapaang dulot ng ating Panginoong Heso Kristo. Huwag natin hayaan na ang kapayapaan na ito ay manakaw, mawala. Sapagkat bahagi yun na kung isa hindi natin napapansin na hinahayaan natin na mawalan tayo ng kapayapaan. Kaya nga anong panyaya ni Jesus, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-alinlangan. Kapag sinabi natin na kawalan ng kapayapaan, ay napakalawak kasi ito ay ang mula sa kalungkutan, kaguluhan, hindi lamang sapagkat gawa na tinatawag natin giyera. So bagaman tayo nagpapasalamat sapagkat walang nanggigera sa atin, wala tayong kaaway. Pero yung kapayapaan na nais ng pahayag ni Jesus ay hindi naman pagdating ng kamatayan. Ito ay simulang ibinigay sa atin mula nang tayo ay binigyan. Kaya kinakailangan pag-inaga natin. So wikang English, medyo kinompartmentalize nila kapag pinag-usapan natin ang kawalan ng kapayapaan. May tinatawag tayo na depression. Yung depression ay tumutukoy sa lahat sa mga bagay na nakadoon ng ating isipan at puso sa mga bagay na nakalipas. Katulad din halimbawa ng pinamanig ko sa ebanghelyo natin, yung paalala ni Jesus. Kasi alam niya na siya ay pupunta na sa langit. Next Sunday ay pag-akyat niya sa langit. Kaya sabi niya sa kanyang mga anak, huwag kayong matakot. Palaging may takot tayo na tayo ay iiwanan. Kung tusin, wala pa yung mga ibata. Naiwanan ng mga isang buwan. Maaaring gawa ng kamagayan. So bahagi yun. May mga gawa din-depress na namatay ang mga isang buwan. Kaya nga po tayo, may tinatawag tayong babaurusan. So yun yung tinalaga ng kultura natin na at least pagkatapos ng isang taon, maging magbaba tayo ng pusa. Okay lang yun na tayo malungkot, hanggang hindi tayo nakapagbababa ng pusa. Pero sabi na natin, yung bawat tao may kanya-kanyang pag-akbang. Pero yun ang ibig sabihin ng depression, yung mga bagay na nakalipas. Pangalawa, yung anxiety. Ano yung anxiety? Yung bagay sa hinaharap. Bahagi yun. Ano na kaya ang mangyayari? Wala na yung aking nanay, wala na yung aking lola, wala na yung aking asawa. Ano kaya ang mangyayari bukas? Bahagi yun na maaaring isa alang-alang ng mga namatayan. O yung pangatlo ay yung tinatawag namin pagkasalukuyan. Ang tawag mo sa wikang English ay stress. Stress. So, hindi tayo mapakali sa magandang nalulungkot, umiiyak. Bahagi yun ng nararanasan natin sa pagkawala, halimbawa ng email. Pero kung lahat ng ito, sabi na natin, ay itong depression, stress,
at anxiety. Yan ay ninanakaw ang ating kapayapaan. Kaya bahagi yun na kinakailangan natin na pinaalala ng Panginoon Kapal na kinakailangan na lumapit tayo sa Kanya. Ano yung maganda ko yung ikalawang pagbasa. Kasi ikalawang pagbasa ay istorya rin hindi pala ikalawang pagbasa. Unang pagbasa sa aklat na mga gawa ng mga apostol. Bakit? Kasi binahagi ko nito na sumulat ng mga apostol sa mga taga-Syria, taga-Cilicia, at taga-Antioquia. Saan ba yung Syria? Maybe northern west ng Israel. Antioquia at saka Cilicia, ito po yung mga bayan sa Turkey. So, yun ay Europe. So, bakit ito sumulat ang mga apostol? Kasi katatapos naman ang tinatawag natin Konseho ng Jerusalem. Kasi may nagsabi na hindi kayo maliligtas kasi hindi kayo nagpatuloy. Yun yung question noon. Well, kalimitan noon ang mga alagad na Jesus ay mula sa pananampalatayang Hudyo. At alam naman po natin yung right of initiation bilang isang Hudyo ay kinakailangan ng tulian. Ito, yung mga bayan na nabanggit, Syria, Antioquia, Cilicia, ay hindi naman mga Israelite o hindi ito mga Hudyo. Ito ay kung tawagin natin ibang pananampalataya na nais na tumugon sa panawagan ng Panginoon Kapal. Kaya nung sabi ng mga apostol, hindi ko na kayo bibigyan ng panibagong abalain. Hindi yun na kinakailangan na magpatuloy para kayo ay tumanggap ng biyaya ng pagtilikas ng Diyos. Ang kinakailangan nila yung kayo ay mabinyagan. At anong sabi rito? Na huwag na lang kayo kakain at iinom ng dugo ng mga hayop na inialay sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, huwag kayong sasambal sa mga Diyos-Diyosan at huwag kayong makikinig. So kaya yun ang pinayag. At ipinadala niya sina Barnabas at Pablo at ang magpapaliwanag ay sina Silas at Judas. Pero yun, kinakailangan ng kabanatagan ng kalooban. Kinakailangan ng maliwanagan. Kaya nga, ang ating pananampalataya ay isang pananampalataya na kung turusin po, ay tumutulong sa atin na panatiliin yung kapayapaan at unod ng ating Panginoong Jesucristo. At huwag natin hayaan na ito ay manakaw. Sa papalang pamamaraan, una, napakahalaga yung humingi tayo ng tulong sa mga panahon na tayo nababagabag. Kaya lang, huwag doon sa mga tao, mga marites. Baka mamaya doon ka nag-open, ayun pala naman ay ibuburot ka sa buong bayan. So pumili kayo ng taong mapagkakatiwalaan na sa tingin ninyo ay pwede makatulong sa inyo para labanan ang mga bagay na ito na nagnanakaw ng ating kapayapaan. Ano ba? Manalangin. Napakahalaga yung pagdarasal. Alam niyo, sa gitna ng ating kalungkutan, lalo-lalo na, sabi ko nga, yung ating mga tinatawag na mga formal prayer, okay lang yun kapag kayo ay magulo ng spontaneous prayer, yung prayer na gawa ninyo.
Pero malaki yung naitutulong ng mga formal prayer tulad ng sumasampalataya, Panginoong Maria, papuri. Bakit po? Kasi kahit na kayo ay umiiyak, hindi nyo na kinakailangang mag-isip. Kundi kaya kayo ay natatakot, hindi nyo na kinakailangang mag-isip. Kasi ano yun you're emotionally unstable. Kapag kayo nagdasal, kasi sa ulado na, ang malaking tutulong yun para sa akin, para magkaroon tayo ng kapanatagan ng kalooban. Lalong-lalo na sa pagiging ang tulong ng Espiritu Santo. Kasi bahagi nyo na huwag natin kalimutan ang Espiritu Santo gumagabay sa atin. Kaya napakaganda yung tinatawag natin na kalipas na conclave. Kasi yung nakalaang conclave, yung pagpili sa Santo Papa, ay iniiyan natin yung Espiritu Santo, ay makita naman natin, at yun ay yun ay mayroon ng tinalaga ang simbahan ng pamamaraan. Sabi na natin ay 75%. So kung yun ay 232 na mga kardinal, kinakailangan 75% ang bumoto at ang bumoto kay Pope Leo o higit pa. Kasi kahit na yan ay lamang-lamang ay isa, pero walang 75%, automatic yan. Kapag isa lang na lamang, ay hindi ko pwede yun. Kinakailangan na yan ay 75-25. So ito yung panyayan yung pinapayag sa atin. At isa pa, yung kahalagahan ng Panginoon sa atin. Kaya palagi natin hinahamon na tayo mag-umpisa. Kahit na po ang mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga matatanda, huwag kayong mahiyang magpatawag ng pari. Kasi doon tayo higit na makakita ng kapanatagan ng kalooban. Alam niyo, pag-isa ng mga mahal natin sa buhay, maraming iniisip yun pero lalo-lalo sa kanilang katandaan. Na kapag hindi pa rin naman sila, kung tawagin natin ay sinay, o kung tawagin po natin ay mayroong pagkalimot, kung minsan ay magandang sila ay makahingi ng tawad sa harapan ng publikaman. Sabat kalimitan na gumugulo sa ating isipan ay may kaakibat na pagkakasala. Nahihilahin ng kapatawaran sa harapan ng publikaman. Kaya ito yung nilog natin na nawa ay hindi ng kapinabangan ni Imelda. Pero pagpaalala ko sa akin, hindi lamang sa panahon ng ating kamatayan, ngunit habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, ay nawa, ay pakinabangan natin yung kapayapaan at dulot ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin hayaan na manakaw ang ating kapanatagan ng kalooban.